napakasikat na simbahan ito dahil ito po yung pinakamatandang simbahan dito po yan sa atin sa Pilipinas. Pinapaniwalaan mga kaibigan na kapag dito kayo kinasal, magtatagal po kayo kasi kung gaano po katagal yung simbahan, ganun din po magtatagal yung pong samahan ng pagiging mag-asawa. Sinasabi mga kaibigan ng mga matatanda at pinapaniwalaan na kung madali bumukas ang pinto sa pagpasok ng bride, magiging magaan at masaya ang pagsasama. Muni daw po sa San Agustin Church ay mayroong mahigit 30,000 hanggang 45,000 lamang po sa mga mayayaman. Mga 6 months to 1 year po yung advance. Kumusta mga kaibigan? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito mga kaibigan mga lods, ang San Agustin Church, dito po yan matatagpuan sa Intramuros sa Maynila. Ito mga kaibigan, napakasikat na simbahan ito dahil ito po yung pinakamatandang simbahan dito po yan sa atin sa Pilipinas. Alam niyo po mga kaibigan na tinatawag din po itong Church of Dreams dahil napakaraming artista, mga high profile couples na dito po nagpapakasal. Pinapaniwalaan mga kaibigan na kapag dito kayo kinasal, magtatagal po kayo kasi kung gaano po katagal yung simbahan, ganun din po magtatagal yung pong samahan ng pagiging mag-asawa. Kaya napakarami po rito mga nagpapakasal. Kaya mga kaibigan, itong San Agustin Church dito po sa Intramuros talaga naman pong parang sinasabi po nila na dream wedding church ng marami. Ito po kasi yung sobrang sikat na simbahan para sa mga magpapakasal. Ginawa ito mga kaibigan noong 1587, natapos yan noong taong 1607. Under po yan mga kaibigan sa supervision ng Agustinian Fathers na sina Francisco Bustos, Ildefonso Perez at ang kanyang kapatid na si Alonso de Peria. Napakatibay mga kaibigan ng pagkakagawa nitong simbahan dahil napakaraming lindol ang dumaan, tapos mga pananakop ng mga giyera noong pong panahon ng British invasion, tapos Spanish-American War, hanggang sa umabot mga kaibigan noong World War II. Talagang hanggang ngayon ito nakatayo pa rin po siya, napakaganda pa rin po ng simbahan. At ito mga kaibigan, isa po siya sa UNESCO World Heritage Site. Isang makasayang po simbahan na talaga naman pong napakagandang pamana para sa atin, di lamang po sa ating mga Pilipino kundi sa lahat po ng mga bisita, ng mga pumupunta po rito, ng mga turista, magmula pa po yan sa iba't ibang bansa. Ito mga kaibigan, na San Agustin Church, kinikilala po itong cultural treasure and historical landmark. Mula pa mga kaibigan, noong 1993 kinilala na po ito ng UNESCO, isa pong World Heritage Site. At etong San Agustin Church mga kaibigan, isa po yan sa 4 na Baroque churches na matatagpo rito sa atin sa Pilipinas. Yung tatlo mga kaibigan na mga Baroque churches na matatagpo natin sa Pilipinas, yung isa nasa Paway Church sa Ilocos, ginawa po yan noong pong 1600s. Tapos yung sa Miagao Church na late 700s, nasa Iloilo po yun. Tapos yung Baclayon Church na nasa Bohol, at yung isa mga kaibigan na nasa amin sa Daraga sa Albay. At ito mga kaibigan, kaya tinatawag ng pinaka-prestigiyoso at pinaka-popular na simbahan para sa kasal sa buong Pilipinas. Ito ang ilan sa mga dahilan. Pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, kaya kumbaga kapag dito po kayo nagpakasal, magtatagal din po kayo kung gaano po katagal yung simbahan na to, ganun din po magtatagal yung pong pagsasama bilang mag-asawa. At isa po itong UNESCO World Heritage Site, kasama pa ng iba pang Baroque churches na nasa Pilipinas, kaya kumbaga malalim ang kasaysayan at sagradong pakiramdam ang kakasal po rito. Napakaganda ng ceiling, tapos marmol na sahig, tapos na mga antique na chandeliers, kaya kumbaga sobrang ganda sa picture, tapos sa mga video. Kaya kumbaga mga kaibigan, din na kailangan ng maraming dekorasyon kasi doon pa lamang parang panalo na po talaga sa makasaysayan na lugar. Isang napakagandang simbahan na pinakauna sa Pilipinas, tapos isa pang UNESCO World Heritage Site, kaya kumbaga sobrang panalo na po talaga kapag dito nagpakasal. Ito naman mga kaibigan, yung opisina, tapos yung Museo di San Agustin, kaya kumbaga dito marami po kayong pwedeng makita. Pero sa ngayon sarado, kaya di po tayo makapasok, di pa po ako nakapasok dyan. Ito mga kaibigan mga lods, napakaganda po rito, kahit dito pa lamang po sa labas, halos kompleto na po yung tour nyo po rito kapag pupunta po rito sa San Agustin Church. Ang isa pa mga kaibigan sa dahilan, napaka-classic at napaka-solemn ng lugar, napakatahimik, napaka-elegante po talaga. Kaya parang ramdam nyo yung sacredness ng vows po ninyo dito kapag dito po kayo kinasal. At ito mga kaibigan, isa sa pinaka tingin kong dahilan din kaya marami pong nagpapakasal dito. Ito mga kaibigan, yung kanilang pintuan, kasi napakadali daw pong buksan. Base po yan mga kaibigan sa nakausap po pong pari po rito, at isa po sa mga pari po rito. Kasi alam naman po natin sa mga kasabihan na kapag mabilis buksan ang pinto ng simbahan, sinasabi mga kaibigan ng mga matatanda at pinapaniwalaan na kung madali bumukas ang pinto sa pagpasok ng bride, magiging magaan at masaya ang pagsasama. Kapag naman daw nahirapan buksan o natagalan, simbolo raw yan mga kaibigan ng pagsubok sa relasyon. Pero syempre pamahiin lang naman po yun.
Eto mga kaibigan, yung loob ng simbahan, kitang-kita nyo po yung napaka-elegante, pero bawal po tayo rito mag-video, hanggang dito lang po tayo sa may bungad. At eto mga kaibigan, pagpasok nyo po sa loob ng simbahan, dito po sa may bandang kaliwa, makikita nyo po yung napakalaking kampana. Etong kampana na to mga kaibigan, tinatawag na kampana ng katamis-tamisang ngalan ni Jesus. Bale, ito mga kaibigan, ang kampana nga to ay dedikado po yan sa banal na pangalan ni Jesus. Sinasabi mga kaibigan na may timbang daw po itong mga 300 kilos o 7,500 pounds. At ginawa daw po yan ng panday na si Benito de los Reyes sa pagitan po yan 1814 hanggang 1841. Napakatagal po pala gawin ng kampana na yon. Napakaganda mga kaibigan ng kanyang ceiling po rito. Dito naman tayo mga kaibigan sa gilid at sa may labas nitong San Agustin Church na napakamakasaysayan. Kitang-kita nyo po talaga yung kanyang kalumaan, pero napaka-elegante pa rin pong tingnan. Parang walang bahid ng mga dumaan ng mga sakuna, ng mga giyera. Dito mga kaibigan, kapansin-pansin yung napagandang pintuan po sa gilid, pero di na po yan nabubuksan. Ito mga lads, napaganda po rito mag-picture, mag-video, kasi kitang-kita nyo po talaga yung napakagandang gawa, napakagandang art nitong pintuan na to. Kumbaga talagang kitang-kita nyo po yung kalumaan. Ito naman mga kaibigan, yung nasa likod nitong simbahan. Kahit po rito, kitang-kita nyo pa rin po yung sobrang kagandahan po nitong simbahan. Yung alaala, kung gaano na po siya katagal, at kung bakit po siya dinadayo ng mga ikinakasal, kasi nga po sa kanyang napakagandang kasaysayan at napakatagal na simbahan. Kaya hindi po nakakapagtaka na napakarami pong nagpapakasal po rito, kahit na may kamahalan po magpakasal po rito, kasi alam naman po natin na isa sa pinakasikat na simbahan po ito dito sa atin sa Pilipinas. Etong San Agustin Church mga kaibigan, mahigit 400 taon nang nakatayo. Kaya maraming naniwala na kung gaano katatag ang simbahan, ganun din katatag ang pagsasama ng kinakasal po dito. At dahil nga mga kaibigan, unang simbahan to ng mga Agustinian priest, sinasabi ng iba na malakas daw po yung dasal po dito. Maraming mga pare ang nagsasabi rin na kapag dito kang nagdasal ng taos puso, tinidinig daw po ni Lord yung mga panalangin. Kaya mga kaibigan, ang San Agustin Church ay kilala sa tibay, katapatan at pananampalataya. Mga katangian po yan na gusto ng bawat mag-asawa. Kaya ang sinasabi po ng iba, kung sa San Agustin Church ka nagpakasal, magiging matatag ang pagmamahalan nyo, katulad kung gaano po katatag itong simbahan. Kaya kumbaga mga kaibigan, hindi lang sa dahil magandang simbahan, kundi sa kanyang napakagandang kasaysayan at malalim na simbolismo nito. Kaya kumbaga sa pagsisimula ng mag-asawa, sa buhay na puno ng pag-ibig, tapos may basbas pa ng Panginoong Diyos, at sa pagkakaroon ng isang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa, mula sa pagiging magkasintahan papasok na sa buhay ng mag-asawa. Pero mga kaibigan, hindi po ito garantiya. Kahit saan pa man magpakasal, ang tunay na dahilan kung bakit tumatagal ang relasyon ay puno po yan ng pag-ibig, tiwala, dasal at respeto. Kaya ang simbahan mga kaibigan ay isang banal na lugar, pero kayo pa rin ng asawa mo o ng partner mo ang gumagawa ng matibay na pundasyon at matibay na relasyon. Kaya wala po yan kahit saan naman po kayo magpakasal. Nasa inyo naman po yan na pagsasama at pagiging marespeto sa bawat isa, kung gaano nyo po kamahal mula noon hanggang sa maging mag-asawa na po kayo. Pero syempre mga kaibigan, kung may pera naman po kayo, kasi napakamahal nga po talaga magpakasal po sa San Agustin Church. Sinasabi ng ilan mga kaibigan na ang church wedding ceremony daw po sa San Agustin Church ay mayroong mahigit 30,000 hanggang 45,000. Depende po yan sa araw ng kasal, kung weekday o weekends. At iba pa mga kaibigan, yung bayad sa choir, tapos yung kung gusto nyo pong air condition po yung buong area, yung buong simbahan, tapos yung magbubukas pa po ng pinto. Kaya kumbaga marami pa rin po kayong babayaran po rito. Kaya kumbaga itong San Agustin Church para lamang po sa mga mahiyaman. Hindi po yung pang mahirap, hanggang doon na lang po tayo sa kasalang bayan. Joke lang po. At dahil doon mga kaibigan, napunta na po tayo rito sa Fortress. Fortress ba tawag dito, na maraming mga kanyon. Malalaki mga kaibigan yung kanyon na nandito. Ito po yung mga panggera po nila, panlaban po nila sa mga kalaban. Nakatutok po yan ngayon, dito po yan sa may City Hall. At dahil nga mga kaibigan, napakaraming gusto magpakasal po rito, kadalasan napaka-fully book nitong San Agustin Church. Yung iba mga kaibigan, kung ikakasal po sila, halos mga 6 months to 1 year po yung advance, lalo na kapag weekend. Kaya napakarami po talaga ng nagpapa-schedule po rito na magpakasal sa San Agustin Church. Kaya napakahaba rin po ng mga listahan ng mga ikakasal. Kaya kung ikakasal po kayo sa next year, kailangan ngayon magpa-schedule na po kayo rito sa San Agustin Church. Kahit po ata mga kaibigan, yung binyag, medyo mahal din po yan. Parang kung private po yung binyag, private ceremony, halos mga 3,000 to 5,000 po yata yung
presyo. Pero kapag ordinary naman, yung marami, halos mga parang 1.5 po ata. Di po ako sure. Pasensya na mga kaibigan kung hanggang dito na tour ko po kayo. Hindi lamang po dun sa San Agustin Church. Gusto ko lamang pong ipakita sa inyo na hindi lamang po yun yung pwede nyo pong dayuhin po rito sa Intramuros, kundi napakarami pa. Eto, katulad po nito na Fortress, napakarami po yung makikitang mga kanyon. Ayun mga kaibigan, yung City Hall, kitang kita po yan. Tapos may golf course po rito. Kaya napakarami pong makasaysayan ng mga lugar po rito na inyo pong maiikot kapag nandito po kayo bumisita o mamasyal dito po yan sa Intramuros. Yun lamang po mga kaibigan, baka naman po pwedeng makahingi ng konting tulong po sa inyo. Napakalaking tulong po niyan sa akin na baka paki-subscribe nitong aking maliit na YouTube channel. Sobrang maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo. Bisitahin nyo po itong napakagandang Intramuros. Yun lamang, mapalos. Thank you so much. God bless po. Ingat po kayo palagi.